So, yung first game ngayong araw, yung Meralco tsaka San Miguel. So, usually, pag San Miguel ang kalaban at Meralco, natatambakan itong Meralco. Pero hindi ngayon. 10 lang ang lamang kasi may piyesa na. Okay, may kapalitan na si Raymond Almasan, itong si Brandon Bates, tsaka yung mga bagong players ng Meralco. Pero ang kaibahan, kahit may nadagdag dito sa Meralco, meron din namang wala sa kanila. Yung si Alain Maliksi, si Banchero, tsaka si Aaron Black. Focus tayo dun kay Maliksi. Siguro kung naglalaro si Maliksi, ilang gwardiya ng San Miguel ang sasabit kay Alain Maliksi. At ilang free throw ang maititira ni Alain Maliksi kung maglalaro siya. Okay? Ganon din si Chris Banchero. Ilang player ng San Miguel o gwardiya ng San Miguel ang sasabit kay Chris Banchero. At ilang free throws din ang maibibigay neto ni Chris Banchero kung maglalaro siya. Same thing with Aaron Black. Okay? Same thing with Aaron Black. Kung maglalaro yan, ilang free throws at ilang foul yung masusungkit niya. Lalo na mahirap hinto si Aaron Black dahil magaling to sa floater kontra-tiyempo kumilos to kontra-tiyempo kumilos to si Aaron Black. So ilang puntos, ilang fouls, ilang free throws ang maititira niya. Kasi papansin nyo, mas malalim yung ng San Miguel wala pa si Marcio dyan, wala si Jeron Teng, wala pa si Jericho Cruz. Paano kung si Marcio tsaka si Jeron Teng, tsaka si Vic Manuel naglaro, yung mga wala naglaro, di mahirap nang talunin yung San Miguel. Okay? Kaya ako nasabi dahil nawala si Terence. Di na nakabalik nung second half kasi tinamaan yung tuhod, bumigay. May bukol yung kanang tuhod ata, na-report. And then si Kit Jimenez, okay yung Kit Jimenez parang stocky version ni Terence. Tsaka parang meron siyang defensive minded na Terence Romeo, so sumasabay sa rebound. Pero parang nagkaroon ng black eye yun, tinamaan. Hindi na rin ata nakabalik. Pero bakit hindi sila kinailangan ng San Miguel? Hindi sila na-miss. Kasi ang lalim ng San Miguel may player sila. Mawala man yung isa o dalawa, may papalit na kasing husay nung mga nawala. Diba? Meron nga Alin Bulanadi na hindi pa umi-score. Alam naman natin na kamador yung Bulanadi na yun. Scorer din yung Bulanadi na yun. At saka nakakatulong din sa depensa. Yun nga wala pa masyado ginagawa yun. Iba rin yung si Alin Bulanadi, di ba? Pagka nabigyan ng pagkakataon, sunod-sunod din ng puntos nun. So kung lumakas ang lineup ng Meralco, yun ang hirap. Lumakas. Tumindi yung lineup ng Meralco, pero mas tumindi o mas lumalim yung lineup ng San Miguel. Obvious yun ngayon. Kasi walang Marcio, walang Jericho Cruz, walang Vic Manuel, walang Jeron Teng. Nanalo pa. Kung tutusin, kung ibang team yun, mawala lang si Marcio o mawala lang si Jericho Cruz, talo na yun. Ilan yung puntos na ibinibigay ni Jericho Cruz tsaka ni Marcio nang magkasama yung combined points nila. Ang laking tulong nun sa San Miguel. Pero parang hindi sila kailangan o hindi sila kinailangan. Yan yung maganda pag malalim yung bench mo, kasi sa huli pag may napagod, may papalit. Pwede mo silang palitan para makapagpahinga sila. Etong Meralco, kitang-kita mo yung absence ni Maliksi, kitang-kita na. Kasi walang legitimate gunner yung
walang legitimate gunner yung Meralco pag tinanggal mo si Newsam o pinagpahinga mo si Chris Newsam, wala na yun. Sino scorer ng pag tinanggal mo si Chris Newsam, wala. So, anong mangyayari? Extended yung minutes ng mga naglalaro. Pag extended yung minutes nila, pagod na yun, wala na sa dulo. So, yun lang po.